Worship today. Kayo ay welcome ko sa ating Hana Filipino worship ngayon. I hope that today is not just another worship, but a worship that really transcends time and space to save Philippines. At nawa ay ang araw na ito ay hindi lang isa sa mga pagsamba na ginagawa natin, ngunit sa oras na ito oras na ito ay tunay na ang oras at espasyo ay lumampas at gumawa sa Pilipinas. Do you think that our walk of faith is coincidence? Inaakala nyo ba na ang ating buhay o paglakad ng pananampalataya ay hindi ito tinilaga ng Diyos? We might think it's coincidence sometimes, right? Minsan, maiisip natin na hindi ito tinalaga. But for God, there's no coincidence. Ngunit para sa Diyos, walang bagay na masasabi natin na hindi niya tinalaga. Everything is inside God's plan. Ang lahat ay nasa loob ng plano ng Diyos. Everything. Ang lahat. Even breathing right now is inside God's plan. Kahit ang ating paghinga ngayon ay nakapaloob sa plano ng Diyos. If we know this reality, we will pray. At kung alam natin ang katotohanan ito, tayo ay mananalangin. The problem is that we think that everything is not in God's plan. Ngunit ang problema, iniisip natin na ang mga bagay-bagay ay hindi lahat nasa loob ng plano ng Diyos. That's why today's title is Descendants with the Blessing of the Heavenly Enthronement. Kaya ang pamagat ngayon ay ang mga lahi na may pagpapala ng makalangit na pagkahari. What does this title mean? Ano ang ibig sabihin ng pamagat na ito? Our future generation should live with God's power. Ang ating susunod na mga henerasyon ay dapat na mamuhay na mayroong kapangyarihan ng Diyos. And God's power only comes through His Word. At ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadating lamang sa pamamagitan ng Kanyang salita. But if you take this Word to prayer, then enthronement takes place. At kung dadalhin natin ang salitang ito sa panalangin, ang makalangit na pagkahari ay tunay na magaganap. And when enthronement takes place, we start to know what world evangelization means. At kung mangyari ang pagkahari ng Diyos, maiintindihan natin kung ano ang pangdaigdigang ebanghelisasyon. Today was Thanksgiving Sunday. Ngayon ay ang linggo ng pasasalamat. And everybody is actually struggling with their life. At masasabi natin na ang lahat ng tao ay tunay na naghihirap ngayon sa kanilang mga buhay. Why they're struggling? Bakit sila naghihirap? Because we learn that way. Dahil tayo ay natuto sa ganung paraan. We learn to survive things. Tayo ay natuto na dapat tayo ay makalagpas sa mga pagsubok sa buhay. Do you think Samuel survived or did he lived? What Samuel did? Survive or lived? Ano sa tingin niyo ang ginawa ni Samuel? Siya lang ba ay nakalagpas sa mga pagsubok o siya ay tunay na nagkaroon ng buhay? If we live always with this mentality, then we'll be full of scars. Kung tayo ay nasa mentalidad na tayo ay nakakalagpas lamang sa mga pagsubok, ito ay magiging mga sugat para sa atin. Because surviving means you try to get better. Pagkat ang salita na tayo ay nakalagpas sa pagsubok, ito ay nangangahulugan na ako ay dapat mas maging magaling. Self-centeredness. At ito ay sinasabi na nakasentro sa aking sarili. Have you seen like programs, like survival programs? Nakapanood na ba kayo ng mga programa na katulad ng kung sino ang makakalampas sa mga pagsubok?
There's only one winner. At isa lamang ang nagwawagi. That's why survival programs, they take all these computers to be self-centered. Kaya ang mga programang ito, ang ginagawa nila, ang mga kasali sa programang iyon ay ang bawat isa ay dapat maging sentro sa aking sarili. You need to do it to have success, in other words. At dapat mong gawin yon upang ikaw ay magtagumpay. Learn that way. Yon, doon ka, sa ganung paraan ka natuto. We cannot live our walk of faith this way. Ngunit ang ating buhay ng pananampalataya ay hindi natin maaaring ipamuhay ng katulad nito. What is one of the greatest problems in Philippines? Ano ang isa sa pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas? Poverty? Ito ba ay kahirapan? Mental illness? Ito ba ay sakit sa pag-iisip? Drugs? Droga? Criminals? Ang mga kriminalidad? What is the greatest problem in Philippines? Ano ang pinakadakilang problema ngayon ang nasa Pilipinas? It's this self-centeredness. Ito ang ating pagkasentro sa ating sarili. And who gives self-centeredness roots? At sino ang nagbigay ng ugat na ito na maging sentro tayo sa ating sarili? Satan. Si Satanas. So many Christians are self-centered and they use the church for their benefits. Maraming mga Kristiyano ay nakasentro lamang sa kanilang mga sarili at ginagamit nila ang simbahan para sa kanilang pansariling benepisyo. Let's say, Riza, you will be commissioned to Philippines next month. Kung sabihin natin na ikaw, Riza, ikaw ay ipapadala sa Pilipinas sa susunod na buwan. What would you do first? Ano ang gagawin mo, Riza? You should have that in your heart always, right? Una ay dapat mo itong tanggapin sa iyong puso, di ba? And she goes. At siya ay humayo. She raises a church. At siya ay nagtayo ng simbahan. People that will listen to the gospel will come, but also people like this will come. May mga taong darating na tunay na makikinig sa mensahe ng gospel, ngunit may mga tao din na darating na sila lamang ay nakasentro sa kanilang mga sarili. It means they never heard the gospel. At ito ay nangangahulugan na hindi pa nila tunay na narinig ang gospel. It's true. Ito ang katotohanan ngayon. We need to admit it to start new. At dapat natin itong tanggapin upang tayo ay magkaroon ng bagong simula. Because we're living a gospel-less age right now. Pagkat ngayon tayo ay namumuhay ng sa panahon ngayon na wala ang gospel. They talk about the gospel, but not only gospel. Pinag-uusapan ang gospel, ngunit hindi ang tanging gospel. And there's so many Christians within the Filipino community that they scam each other. At maraming mga Kristiyano na nasa komunidad ng simbahan at ang ginagawa nila ay niloloko nila ang simbahan. Isn't that true? Ito ay katotohanan, di ba? Every day. At sa araw-araw ito ay nangyayari. I saw something like there's something called Filipino mentality. At meron akong nalaman na mentalidad ng Pilipino. Very different. Ito ay parang kakaiba. For them, it's positive thinking, right? Pero sa mga Pilipino, ito ay parang positibong pag-iisip. But it's this, no gospel. Ngunit ang katotohanan, walang gospel. But God called us to be blessing to all nations. That's the thing. Ngunit tinawag tayo ng Diyos upang maging pagpapala sa lahat ng nasyon. That's why we need to have understanding of the gospel. Kaya't dapat magkaroon tayo ng tunay na pagkaintindi kung ano ang gospel. Very simply, let's go. What is rightful for us? Ano ang tinatawag na tama para sa atin? Christ. Ang nararapat para sa atin ay si Kristo. Because without Christ, rightfully, we need to be cursed. Pagkat kung wala si Kristo, ang nararapat sa atin ay mahulog sa mga sumpa. What is inevitable? Ano ang hindi maiiwasan? God's
war evangelization. Ito ang pangdaigdigang ibanghelisasyon na ginagawa ng Diyos. It is inevitable. Ito ay hindi natin maiiwasan. Many people have tried to stop this war evangelization. Maraming tao ang gusto nilang pigilan ang pangdaigdigang ibanghelisasyon. Throughout the history, many people try to block or stop this stream. Kung titingnan natin ang kasaysayan, maraming tao ang gumawa ng bagay upang pigilan ang pangdaigdigang ibanghelisasyon. But nobody can stop this. Ngunit wala kahit sino man ang nakapigil dito. And what is the last thing? At ano ang panghuli? The absolute, right? Kung ano ang absolutong layunin. And what is absolute? At ano ang absolutong layunin na ito? God's works. Ang paggawa ng Diyos. Why? Bakit? Because God is alive. Pagkat ang Diyos ay buhay. God is still giving His word. Pagkat binibigay pa ng Diyos ang kanyang mga salita. If I know these three things, I can say I understand the gospel. At kung alam ko ang tatlong bagay na ito, masasabi ko na naiintindihan ko na ang gospel. Remember, we're looking at the book of Samuel and looking at the life of Hannah, right? Ngayon ay tinitingnan natin ang libro ni Samuel at ang buhay ni Hannah. Your sister. You have your sister for 24 hours to remember the pulpit now. At kapangalan ng kapatid ni Myla, kaya maiisip niya ang gospel. You need to use that as an advantage. At dapat mo itong gamitin bilang mas makakabuti para sa iyo. 24 hours is, in other words, what are you thinking right now? Sa 24 na oras, ito ay nangangahulugang ano ba ang iniisip mo ngayon? What is your 24 hours? Ano para sa iyo ang 24 na oras? Is it this Ito ba ito? or this? O ito na parang ako ay dapat makalagpas sa mga pagsubok? The people that you meet and you're meeting in the field, they're living like this. Ang mga tao na iyong nakakatagpo sa field ngayon, sila ay namumuhay para lamang sila ay makalagpas sa mga paghihirap sa buhay. And they're struggling. At sila ay naghihirap. And if you start to share the gospel, you see that they're all self-centered. At kung sisimulan mong ipahayag sa kanila ang gospel, makikita mo na sila ay tunay na nakasentro sa kanilang mga That's why sarili. even though they're Christian, they live a gospel-less life. Kaya kahit sila ay mga Kristiyano, sila ay namumuhay ng buhay na wala ang gospel. Gospel-less life means I have the gospel, but I use it when I want. Ito ay nangangahulugan na meron akong gospel, ngunit ginagamit ko lamang ito kung kailangan ko, kung kailan ko gusto. By convenience, in other words. Kung saan ko gustong gamitin ang gospel. And the people that you're meeting, they're full of scars. At ang mga taong nakakatagpo mo ay punong-puno ng mga sugat. You know what is biggest scar in Philippines? Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking sugat sa Pilipinas? Family. Ang pamilya. I see. Normally, they're married 2 times. Nakikita ko na halos ang mga Pilipino dito ay na ipakasal ng 2 beses. 기본 2번 결혼해요. Marami ay ang mga tao ay mga naipakasal sila o nag-asawa sila ng 2 beses. No? Right? Mostly. Family is broken. At masasabi ko na halos ng mga pamilya ay nawasak. But when you guys have party, they all reunite. Doesn't matter if it's from this mother, doesn't matter. They all come together. Ngunit kung mayroong mga selebrasyon, sila ay nagkakatipon-tipon kahit kung saan sila nanggaling. I would never do it. Para sa akin, hindi ko gagawin yun. It was a Filipino mentality. Pero ito ay isang mentalidad ng Pilipino. We're family. Na kami ay pamilya. And what they do there? At anong gagawin nila doon? Party all night. At sila ay magsasaya ng buong Drink gabi. all night. At sila ay iinom ng buong gabi. Scars. Punong-puno ng sugat. We need to heal the families in Philippines. Dapat ang mga pamilya ay tunay na magkaroon ng pagkagamot. You are one of the model of family, actually. Kayo ay isa sa mga modelo ng pamilya. I'm serious. Ito ay
seryoso ako dito. Like I'm sorry to borrow Riza's life, but you married a man, right? That was already before married, right? Katulad kay Riza na siya ay nakapangasawa ng dati ng na divorce na lalaki. She said it, so I'll just borrow, right? And she says she was very confident that she could take care of the kid. At ang pag-aasawang iyon ay mayroon, ang kanyang napangasawa ay mayroon ng anak at iniisip niya na mapapangalagaan niya ng mabuti ang anak. Because in Philippines is very normal. Dahil sa Pilipinas, ito ay parang normal na kalagayan ng pamilya. When the scars is deep, it sounds and looks normal. Kahit ang sugat ay napakalalim, ito ay parang normal na lamang. But it's not normal. Ngunit ang totoo, hindi ito normal. In other words, when you start to do tarapang with these people, you need to really heal the family. Ibig sabihin na kung kayo ay mag-umpisang gumawa o gawin ang darakbang sa mga pamilya, bawat pamilya, dapat ang tunay na maging sentro ay ang mabigyan ng kasagutan ang problema ng bawat pamilya. And the kids are there too, right? At merong mga anak. Without the healing of the family, the more you do ministry, no fruits. At kung patuloy mong gagawin ang ministeryong ito, ngunit hindi mo unang gawin ang mabigyan sila ng kasagutan sa kanilang problema sa pamilya, walang magiging mga bunga. Probably the ministry that you're doing now, you don't have the time to listen to all of it, but they all have this problem. Sa ginagawa niyong ministeryo ngayon, siguro hindi mo mapapakinggan ang bawat istorya ng bawat buhay nila. Ngunit ang katotohanan, meron silang ganitong problema. Who brought the first division of the first family? Sino ang nagdala ng pinakaunang pagkahiwa-hiwalay, pagkawasak ng pamilya? Satan. Si Satanas. You see? Di ba? You need to see the root of the spiritual problem of Philippines. Dapat mong makita ang ugat ng espiritual na problema ng Pilipinas. If you don't organize this in their life, the more they grow, the more they mix. Kung hindi ito maiaayos sa kanilang mga buhay, habang sila ay lumalaki, ito ay magiging mas mga sugat para sa kanila. Nothing is more powerful than prayer. Walang mas makapangyarihan higit sa panalangin. This is very important too. Ito ay napakahalaga. Your prayer will raise a generation and a person like Samuel. Ang iyong panalangin ay tunay na magtatatag ng isang henerasyon na katulad ni Samuel. And that prayer will connect to another disciple. At ito ay maiuugnay sa isa pang disipulo. But that disciple is not just to be, great disciple. At ang disipulong yan ay hindi lamang para sabihin na ikaw ay napakadakilang disipulo. At the end of the day, this disciple is to manifest the glory of Christ. Ngunit ang ibig sabihin nun na ang disipulong ito ay tunay na magpakita ng pagka-Diyos ni Kristo. Because Jesus came through the descendants of David, right? Pagkat si Jesus ay dumating bilang lahi ni David. In other words, your daughters. Ibig sabihin ang inyong mga anak. You need to believe and pray that God will use them to save the age. Dapat kayong maniwala na sa loob ng iyong panalangin, ang inyong mga anak ay gagamitin ng Diyos upang isalba ang panahong ito. And lastly, mission. At ang panghuli, ang misyon. Those who are here, ang mga nandito ngayon, pray and do missions here. Dapat kayong manalangin at gawin ninyo ang misyon dito. And those who are listening in Philippines, at sa mga nakikinig ngayon sa Pilipinas, pray and do missions for Philippines where you are. Kayo ay manalangin at gawin ninyo ang misyong ito sa Pilipinas kung nasaan kayo ngayon. Because
that's how church should work. Pagkat ganun dapat ang isang simbahan ay gumawa. Do you understand what I want to say? Naiintindihan niyo ba kung ano You ang can gusto do kong sabihin? missions for Filipinos here. Magagawa mo ang misyon para sa mga Pilipino dito. But you need to believe it. Ngunit dapat maniwala ka. Before I didn't understand when I came here, because I was they gave me a plan that I will be just 7 years here. Dati hindi ko naiintindihan dahil binigyan lamang, nung dumating ako dito, binigyan nila ako ng plano na ako ay 7 taon lamang na mananatili dito. That was my plan. At yun ang plano ko. Finish, be ordained, and be commissioned. Pag matapos ko ang aking pag-aaral dito, ako ay maitatalaga bilang pastor at ako ay babalik sa aking lugar. That was the plan. Yun ang plano. My plan and all the pastors' plan. Yun ang aking plano at ang plano ng mga pastor. You know how many people, how many pastors have told me, why you don't go to Panama? Alam nyo ba na maraming mga pastor ang nagtatanong sa akin, bakit hindi ako bumabalik ng Panama? Like around 30. Siguro mga 30 mga pastor. How many people tell you when you go to the Philippines? Maraming mga taong nagsasabi sa'yo, di ba, na bakit hindi ka pa bumabalik ng Pilipinas? So I was thinking, should I go right now? Kaya iniisip ko, dapat ba akong bumalik na ngayon? But one day I realized one thing. Ngunit isang araw, meron akong narealisa. What is missions? Ano ba ang misyon? Going back to the fundamental. Ito ay pagbalik sa pinaka-fundamental. And God opened my eyes to see Latin America. At binuksan ng Diyos ang aking mga mata upang makita ko ang kabuuan ng Latin America. In other words, while you're being here, you should not only see Philippines. Ibig sabihin, habang kahit ikaw ay nasa Korea ngayon, dapat makita mo ng tama ang Pilipinas. In other words, you should be able to see the age. For me, is Latin America. Dapat makita mo ang panahon. Para sa akin, ito ay ang Latin America. And if God grows my vessel, Africa too. At kung palalakihin pa ng Diyos ang aking lagayan, pati na ang Africa. If God a little bit more, United States. At kung mas palalakihin pa ng Diyos ang aking lalagyan, ang Amerika. If God a little bit more, Europe. At kung dadagdagan pa ng Diyos ang aking lalagyan, ang Europa. But I don't force it. Time by time, God starts to open these visions. At hindi ko ito pinupuwersa, ngunit sa bawat oras, inaantay ko ang oras ng Diyos. Do you understand? Naiintindihan niyo ba? You need to be guided with the word and prayer and be able to vision Philippines. Dapat ikaw ay tunay na magabayan ng salita at ng panalangin at makita mo ang Pilipinas. That's why I say nothing is more powerful than prayer. Kaya sinasabi ko na wala kahit ano na mas makapangyarihan kaysa sa panalangin. And lastly, at panghuli, all of this blessing I have received because one thing. Ang lahat ng mga biyayang ito ay aking natanggap dahil sa isang bagay. Background of prayer. I have people praying for me. Ang background ng panalangin. May mga tao na tunay na nanalangin para sa akin. That's why I always say to Ubaldo, how many people are praying for you? Kaya lagi kong sinasabi o tinatanong kay Ubaldo, ilang mga tao ang nananalangin para sa'yo. That will be the key for missions in the future. Pagkat ito ang magiging susi para sa misyon, para sa hinaharap. But I'm so thankful that many people, many pastors are praying for me. At ako ay tunay na nagpapasalamat pagkat maraming mga pastor ang nananalangin para sa akin. So today, you're witnessing that.
At ngayon, ito ang inyong nakikita. Who came today to be your background of prayer? Sino ang dumating ngayon upang maging background ninyo sa panalangin? Deaconess, right? Meron tayong senior deaconess na nandito ngayon. Right? So, you need to keep praying. Who can really pray for me? Tunay na dapat magkaroon ako ng tao na makakapanalangin para sa akin. Everybody's praying for Philippines, but who's praying for you? Maraming mga tao ang nananalangin para sa Pilipinas. Ngunit sino ang nananalangin para sa iyo? Who prayed for Samuel? Not the Israel people. Sino ang nanalangin para kay Samuel? Hindi ang mga Israelita. Hannah. Si Hannah. Who prayed for Moses? Not Israel. Sino ang nanalangin para kay Moses? Hindi ang Israel. Jochebed. Ang kanyang ina, si Jochebed. Do you understand what I want to say? Naiintindihan niyo ba kung ano ang gusto kong sabihin? But how can you really have this background of prayer? Ngunit paano mo tunay na matatanggap ang background ng panalangin ito? You need to pray for that. Dapat tunay kang manalangin para doon. And what you have in your heart, God starts to give you blessings of meetings. At ang nasa iyong puso ngayon, inuumpisahan ng Diyos na makatagpo mo o magkaroon ka ng biyaya ng pagkatagpo. That's the conclusion is, prayer saves a nation. Kaya't sa ating konklusyon, ang panalangin ang siyang magliligtas ng isang nasyon. Prayer saves family. Ang panalangin ang siyang magliligtas ng pamilya. Prayer saves our generation. At ang panalangin ang siyang magliligtas ng ating henerasyon. Those who are listening in Philippines, you need to come out from this. Sa mga nakikinig ngayon sa Pilipinas, dapat tayong makaalis sa bagay na ito. Our generations are lost in Philippines. Ang ating henerasyon ngayon ay tunay na nawawala sa Pilipinas. That's why if they have the chance, they will leave Philippines. Kaya kung meron silang pagkakataon, gusto nilang iwanan ang Pilipinas. But Satan also knows it. Ngunit alam din ni Satanas ito. So he closed a lot of doors. Kaya sinasarado niya ang maraming mga pinto. That's why you need to pray. Kaya dapat na tunay kang manalangin. The people that you're ministering, every day you should pray for them. At sa mga tao na iyong minimisteryo ngayon, dapat tunay kang araw-araw na manalangin para sa kanila. With these three things. Nagamit ng hawak ang tatlong bagay na ito. Rightfully, Christ is needed. Ang dapat na mangyari ay si Kristo ang kailangan natin. Inevitably, war evangelization is taking place. At hindi natin maiiwasan na ang pandaigdigang ebanghelisasyon ay mangyari. Absolutely, God's work is taking place in my life. At ang absolutong mangyayari ay ang paggawa ng Diyos sa aking buhay. I really bless you in the name of Jesus Christ that this week you really enjoy what is praying for a nation, praying for a family, and praying for a generation. Pinagpapala ko kayo sa linggong ito na tunay na maintindihan nyo kung ano ang panalangin para sa nasyon, sa pamilya, at para sa henerasyong ito. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for this precious worship that you have allowed us to have. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsamba na ito na iyong binigay sa amin. Give us that 24-hour team that prays for each evangelist and the nation. Bigyan mo po kami ng team na tunay na makapapanalangin para sa mga evangelist na nandito para sa Pilipinas. Nothing can stop your powerful works. That's why we believe and confess that you are the Christ. Wala pong sino mang makakapigil sa paggawa na iyong ginagawa ngayon, kaya't aming kinukumpisal na si Jesus ang Kristo. Those who are listening in Philippines, give them strength and grace to start again inside Christ. Sa lahat ng nakikinig ngayon sa Pilipinas, bigyan mo po sila ng biyaya at grasya upang makapagsimulang ulit sa loob ni Kristo. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the filling, and the guidance of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos
who are listening to the word and listening to the message, knowing that the true deliverance comes in Christ alone, breaking all the forces of darkness that are hindering the fields of Philippines and the families, be upon also all the evangelists that are preaching this gospel, so the kingdom of God be expanded. Be now with them forever and ever. Amen. Thank you very much.